Inspector Cyrus P. Aniban. Isa-isang binanggit ang mga pangalan, inalaya ng bulaklak at ginawaran ng 21 gun salute. Ganito ginunita ang ika-9 na anibersaryo ng pagkamatay ng Special Action Force o SAF-44 na ginanap sa Philippine National Police Academy kanina na dinuluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang aniyay mga aral na natutunan sa sinapit ng SAF-44. In their last hours in that place of honor, we can draw many important lessons. The lessons such as to put nation before self, to display courage under fire, to resolve to forge ahead, to never give up. Napatay ang 44 na miyembro ng PNP Special Action Force habang nasa misyon sa Mamasapano, Maguindanao noong January 2015. Nauwi sa shootout ang paghuli dapat nila sa Malaysian terrorist na si Zulkifli Abdir o mas kilala bilang Marwan. Kasama rin sa mga nasawi ang 18 Moro Islamic Liberation Front o MILF members at 7 mga sibilyan. Wala man sa event, binigyang pugay din ni Vice President Sara Duterte ang SAF-44 sa pahayag ni VP Sara na co-vice chairman din ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sinabi niyang saludo siya sa Fallen 44 at buong puwersa ng pulisya. Mananatili raw inspirasyon ang sakripisyo ng SAF-44 sa paglaban sa banta ng terorismo sa bansa. Pangako pa ni VP Sara, kailanman ay hindi kakalimutan ang kabayanihan ng SAF-44 at sama-sama tayong uusad para sa malayang Pilipinas. Sa kabila ng mga papuri at pag-alala sa SAF-44, hindi pa rin tapos ang paghahanap ng hustisya ng kanilang pamilya makalipas ang 9 na taon. Gaya na lang ng mga kaanak ni PO1 Romeo Sempron. Sa haba-haba ng panahon, wala pa rin nakukulong. Puro lang sila yung mga binibigay na mga pangalan. Pero gusto ko, hustisya sa lahat ng SAF-44. Maging ang dating direktor ng SAF na si Getulio na Peñas, nakasama rin sa mga nilitis noon, katarungan din ng hiling. I would like to see na mapailan ng kaso yung mga pumatay. Kasi pinatay nila, murder yun eh, yung minasakar nila, may buhay pa, pinapatay. Alam nyo naman yun, nakita nyo yan. So, do you think justice has been served na hindi napailan ng kaso ang mga yun? Kinasuhan ng Sandigan Bayan sina Peñas at dating PNP Chief Alan Purisima ng graft at usurpation dahil sa pagkadawit nila sa anti-terrorism mission ng SAF-44. Matatanda ang sinampahan din ng kasong homicide si yumaong Pangulong Noynoy Aquino, pero lahat ng yan na-dismiss. Ayon kay SAF Director Bernard Banac, regular na silang nagsasagawa ng review sa mga protocol ng mga operasyon para hindi na maulit ang nangyari sa SAF-44. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.